Hey, good morning sa ating mga FB friends, Tanglaw partners, pre-believers. Ngayong umaga po gusto kong magbigay ng devotion sa inyo o encouragement. Uh, Pinamagatan ko itong in times of problems o depression, sicknesses, o ano man yung kinakaharap natin trials. Parang simple na katanungan ay paano natin haharapin ang mga pagsubok sa buhay. Pahintulutan po niyong buksan ko ang Biblia sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 9 hanggang 18. So, basahin ko po sa inyo upang higit natin maunawaan ang isinulat ni Apostol Pablo. Sa verse 9, sikapin mong makarating din sa lalong madaling panahon. Ito po itumutukoy kay Timothy. Verse 10, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya ay nasa Thessalonica, nagpunta sa Galacia si Crescente at si Tito naman na may sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo Rene, sapagkat malaki may tutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. In verse 13, pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo. Sa Troas, dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Verse 14, napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangaral natin. Verse 16, walang sumama sa akin ang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Verse 17, ngunit pinatubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang may pahayag sa mga hintel ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Sa akin, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. At siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Ang salita ng Diyos ay magbibigay po sa atin ng kasigurahan na meron siyang mga pangako na dapat natin gawin. Tingnan po natin yung verse 11. Sabi po rito, si Lucas na lamang ang kasama ko. Sa pagharap po ng mga pagsubok sa buhay, depression, problem, trials, o sicknesses, number 1 na priority natin bilang tao is surround yourself with godly people. Dapat napapaligiran tayo ng mga godly people. Yun po yung konteksto sa verse 11. Sabi ni Paul, si Lucas na lang. Wow! Ang tanong is, meron ka bang godly people? Yan ang mabigat na tanong. Pangalawa, sabi ng Biblia sa verse 13, pagparito mo, dalhin mo sa akin ang balabal na naiwan ko kina Carpo at sa Troas. Dalhin mo rin ang aklat ko, lalo na yung yari sa Pergamino. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, importante ho, hindi lamang surround yourself with godly people, spend your time with God's Word. Ulitin ko, spend your time with God's Word. Yun yung sinabi ni Apostol Pablo dito, no? Ang sabi niya, dalhin mo rin ang mga aklat ko. Wow! Kami po as a family ay mula nung ma-lockdown hanggang May 10, ano lang po kami, twice o once a week lang nagdi-devotion as a family. But no May 17 until now, every night we have a family altar.
At doon na napansin ng mga anak ko yung spend your time with God's Word. Importante yun. I was so blessed spending time with God. No? Pangatlo, verse 16. Tingnan natin. Nangyari dito. Sabi niya, walang sumama sa akin nung una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila ako mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Parents, every friends, sa panahon ng pagsubok in times of trials, meron talagang mang-iiwan sa iyo. Number 1 mong gawin, surround yourself with godly people. Second, spend your time with God's Word. And verse 16, marami kang problema. Marami kang kinakaharap. Marami kang pinagsama ng loob, piniisip. Ito po sa verse 16. Surrender your struggle to God. Ulitin ko. Surrender your struggle to God. Kasi siya lang po makakatulong sa inyo. Ang tanong, sinurrender mo ba yung sakit mo? Yung problema mo? Yung kinakaharap mo ngayon? Yung struggle mo? Surrender your struggle to God. Kasi He will make a way. Like Apostle Paul. Lastly, ang sabi sa verse 18, sabi niya rito, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. At siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Kanina, surround yourself with godly people. Pangalawa, spend your time with God's Word. Pangatlo, surrender your struggle with God. Pangapat, serve the Lord with eternity in mind. Maglingkod kayo sa Panginoon, merong eternity in mind. Mga kapatid, mga magulang, every friends, yung ginagawa natin sa lupa, kung hindi natin ginagawa sa Lord, walang halaga ito. I hope you are blessed this morning. It is a 8 minutes video clip for you, and I pray that God will bless you. We pray that God will heal you. We pray that God strengthen you. In Jesus we pray. Amen.